transmission angle. Ako na ha, bago ako magdire-diretso, tama naman, pa-confirm na lang Andreas. Hindi pa natin ito nasasalbahan. Yes po, sir. Yan nga Sige. po. Tinanong ko lang para naman, ano nga, hindi sayang oras. Pagkatapos kong, kasi may experience akong natapos na yung problem, saka lang sinabi, sir, yan ay na-discuss na natin. Kaya minimake sure ko lang. Okay? So, kaya nga, so ating ang solvin ito. Lista muna natin lahat ng given ay yung lahat ng may numerical value. So, ito, O2A, which is 3 inches long. And then yung AB, 7 inches. And then wala nga yung B, kasi wala namang O for B. Kaya walang O for B, kaya walang O for B. Pero ito, sama natin ito. O di, hindi naman kailangan isulat yun ng kompleto. Yung the slider moves hanggang dito sa below O2. So, pwede naman pa-clear na lang natin. So, B is 2 inches below O2. Yan. So, basta pa-clear, nandun din naman yung ibig sabihin na B ay nakababa ng O2. 2 inches. And then, wala na. Wala namang given na angle ng theta 2. Kaya proceed tayo sa ating find. So, pinapahanap na yung length of stroke. So, yung length of stroke, yung ibang libro, ang ginagamit na ng letter para sa length of stroke ay capital letter S, tapos may subscript na S, para siya ay stroke. Yung iba ay kinukumpleto yung word na stroke, length of stroke. Pero, ang gawin na lang natin para simple, para mangyari, kahit anong wala tayong direktang variable, katulad nitong length of stroke, ang gawin nyo na lang, edi yung buong word na lang na pinapahanap, which is dito ay yung stroke. Kaya ang ilagay ko na lang dito ay yung mismong word na stroke, yan, para niya yung ating length of stroke. And then next ay ito naman, ito, yung transmission angle meron tayo. Letter A pala, letter B. Yung transmission angle meron nga tayo. So minimum, edi min, and then maximum, edi max. Meron kasi tayo para sa transmission angle, kaya pwede natin siyang i-represent using yung variable na yun. Okay. So, unang gagawin ay ano pala, i-drawing natin. I-drawing natin yung ano. Ayun palang hindi diretso dito nakalagay ha. Ang gagamitin natin ay analytical method. So, use, o kaya dito na lang. Para maliwanag. Using analytical method. So, using analytical method, solve natin yan. So, pero kahit analytical method pa rin ang gagamitin natin, ay need pa rin nating maipagduktong-duktong yung ating mechanism dito. Kahit nga hindi naka-scale, ay okay lang. Tandahan na analytical method. Hindi mo kailangan i-drawing na na-scale, pero kailangan pa rin natin siyang i-drawing. So, una muna ay ang sunod din natin gagawin ay laging doon tayo magsimula sa ground. Kasi nga hindi naman nga gumagalaw ang ground, kaya doon tayo magsimula. Okay, so starting with yung O2. O2. Ano ba to? Stroke. Sige nga, A. Maliwanag lang ang hinahanap natin. Yan. So length of stroke ay, kaya ako binabanggit yun kasi nga, yung length of stroke ay under ng tinatawag nating extreme position. Ayan, yung extreme position. Tapos, di ba sabi ko nga sa extreme position ay meron nga akong dalawang word nga pinatatandaan, di ba? Yung extension at overlap. No? Kaya yun yung gagamitin natin din dito. Extension. Para may question natin yung O2, kailangan ma-take in consideration natin yan. So, kaya ito muna, yung O2. Dito muna.
Ito yung O2. Tapos para siya maliwanag na ground, edi yung ginagawa nga natin dati yung may ganyan. Tapos may ganun pa. Or pwede rin dito para hindi masyadong matakloban ng detalye. Kasi di pa naman natin sure kung paano duduktong-duktong lahat. Pwede nga gawin natin ay dalawang concentric na circle. Dalawang concentric na circle, may bilog, tapos wala kang maliit na bilog. Para maliwanag na yun yung ground natin. O yung isang bilog ay may shade lang. Kaya pwede rin yung kung meron tayong ganyan, dalawang concentric circle. O yung nasa loob nga lang ng circle ay may shade lang. Pero siya ay two concentric circle. Para maliwanag at para din ma-differentiate yan ay yung ground. Kaya kailangan iba lagi itsura ng ground. O diyan nga yung O2. O mamaya na nga natin lalagyan ng label. Basta alam natin may O2 kaya nga natin nilagyan ng bilog. Ang sunod naman, edi yung pinag-i-slide ng B. Kasi yun yung ground, di ba? Yung pinag-i-slide ng B, yun yung ground. Kaya ang sunod naman natin ito drawing ay yung pinag-i-slide nga ng B, point B. At yun. Ang kailangan natin ay ito. Kumuha lang ako ng pang drawing ng diretso. Kasi nga, ang location ng B, sabi nga ay dapat sa 2 inches below 2. Tapos na-consider ko na rin dito, na sabi nga din dito ay yung B is moving with the right side of O. Ay, O2, andito sa side na to yung B, tapos nasa baba pa siya. Kaya kumbaga ito, nandito siya sa babang ito. So, somewhere siya sa baba. Kawala ko ng linya na 2 inches below O2. At ito nga yung ating 2 inches. 2 inches below O2. Yan, siguro ito na, lagyan ko ng word na O2 or label para na O2. Ayan. Tapos nandito, basta ito, dito nag-slide yung ating slider. O, tandaan niya itong linyang ito, hindi yan yung pinagpapatungan ng ano. Yan. Hindi yan yan. Hindi ganyan. Mali yan ha. Hindi ganyan ha. Mali yan. Ito nga yung mismong location ng point B. At yung point B nga, iyan yung nasa gitna ng slider. So kung yung slider, yung may hinge nga sa gitna, na for this problem, ang letter niya nga ay point B. So dito ilagyan ko lang ng itim para sa yan. May shade. Ay yung point B, dito ngayon nag-i-slide. Okay? Okay? Yung point B ay hindi pinagpapatungan, kundi yung gitna mismo ng slider. Kaya kumbaga, ang drawing natin mamaya, yung parang nakagitna dyan ng slider. Ayan. Tapos nandito yung point B. Kaya ang drawing ng slider. Tapos kung gusto natin ng detalye, ng ground, edi lagyan natin ng ground. Okay? Paburahin ko na muna. Ang gagawin kasi nating una ay yung sinasabi kong extension muna, extension. So yung ating ano to? Driving crank, ayun, driving crank. So yung ating driving crank na O2A ay katapat or extension ng extended pala. So extended ng AB. So magkatapat yung dalawa, so extended, so mahaba. Kaya pa ganyan. Ito. So ito yung O2. Kasama sa gitna yung A, tapos kasama dito yung B. So somewhere sa gitna yung A. Ayan, let's say yan. Kaya nga dalagyan ko ng dalawang bilog yung O2. Yung joint lang, yun ay ground. Kaya nga pwede tayong magganto ngayon ay analytical method, pero pag graphical method ngayon hanggat maaari huwag lalagyan ng ganyan. Kasi nga mahalaga sa atin yung intersection. Pero dahil nga ito ay analytical method, walang problema kahit ganyan natin yung kahit i-blockin natin yung yung endpoints. Okay? Tapos diyan nga sa end na to nandito yung B at sa katulad din ng sabi ko kanina, yung B ayan yung gitna ng ating slider. So slider.
Dagdagan natin ng ground para siya maliwanag ng slide na. Okay? O, yung letter, mamaya na muna. Ayan. Basta, pero mahalaga ngayon ay yung O2A, AB, plus so, yun na nga yung ating extension. Then, sunod naman ay yung sinasabi ko, overlap. Kasi nga nagawa natin extension. Sunod naman ay overlap. Um, no. Anyway. Tingnan natin. Anyway, overlap. So, sa overlap ay, babalikan natin ito. Babalikan natin yun. Dalawa nating measurement. Okay? So, kung napansin nyo, kailangan nga mag-overlap nung dalawa nating link ngayon ito. Yung ating driver, pati yung connecting rod. At para magkaroon ng overlap, pag tinignan natin yung measurement natin, so syempre, mas maikli nga itong driver natin over our connecting rod. So dahil mas maikli ang ating driver, ay doon nga sa driver tayo nagkakaroon ng overlap. Ito yung mangyari ay sa may salita ay kailangan lumagpas ng AB doon sa 0.02 kasi nga mas mahaba siya kumpara sa O2. So, kailangan niya mag-pass through doon sa O2 tapos lalagpas siya. Baliktad. So kunyari nandito yung B, magpa-pass through siya sa O2 tapos lalagpas, babalik siya sa O2. Kumbaga dito, lalagpas yung pagkaroon kasi nandito yung A, tapos babalik sa O2. Kaya magiging parang ganitong itsura niya na overlap. At nangyari nga ito dahil mas mahaba ang ating AB, mas mahaba yung AB kumpara sa O2A. Pinalabas yung AB, tapos O2A. Basta yung O2, O2A, AB. Tapos dito nga sa AB, dinandyan yung ating slider. Tinatapat ko lang doon sa kanina. Hindi na kailangan 1:1 na detalye. Basta magmukha lang siyang slider. Ganyan ngayon. Tapos para kompleto, ay wag yun ang igaya doon sa nakita nyo. Yung mayroong mga prime at 1, 2, 3. Kasi baka ikalito lang natin yan. Kaya ang gawin na lang natin ay letter A, tapos letter B. Letter A din ito. Ito. Kasi bagong linya ito. Tapos letter B. O di ganyan na lang. Ang ating ang ating dalawang posisyon. Overlap. Ito yung extension. Then sunod ay yung pala, yung hinahanap nga nating stroke. Yung stroke nga ay yung distance between the extreme position ng ating slider sa crank slider mechanism. At ito nga ay ito. Mula dito hanggang dito. Diyan yung ating stroke. Ay hinahanap ang value. So kailangan ngayon nating malaman yung length na yan. Excuse lang saglit ha. Ayan. Kailangan ngayon natin nga malaman yung value na yan. Okay? At since ang gagamitin natin nga ay analytical method, so triangles, siyempre trigonometry. So triangles, then, di kumbaga dito ay may triangle ka na, di ba? Pero sa triangle na to, ang meron tayong value lang ay itong length na ito. Yung O2A, AB. So dito naman ay yung O2A, AB. So, ito yung hinahanap. Ayan, yung stroke.
Sa may resulta, kulang pa tayo ng isa pang given para makumpleto yung stroke. O yung makumpleto natin yung value ng stroke. Kasi meron tayo nito, meron mo. O kaya o para maliwanag kaya binabanggit itong triangle na to, ay itong side na to at isa. Kasi yun nga yung triangle na nakita natin una, di ba? Yan yung unang triangle na nakita. Hindi, ganito na lang. Ganito na lang. Okay? Kaysa pakahirapan natin yung paghahanap nitong triangle na to, ang gawin na lang natin ay tingnan na lang natin yung ang gagawin natin ay susukatin ngayon natin kung yung minob niya from our origin. At ang origin niya ay yung pivot point. Ay yung auto. Ayan. Kasi nga kaya nga ito kasi nga ground, di ba? So hindi yan gumagalaw. Kumbaga nga ay sa origin. Kumbaga nga sa ating Cartesian plane ay sa origin lagi tayo kumukuha ng measurement kasi nga hindi yung gumagalaw. Kaya nga doon tayo lagi magsusukat sa origin. Tapos ay the origin na nga. At ito, gagawin natin ay susukatin natin kung gaano kalayo yung B doon sa origin yung sinasabi ko. Ito. Sukatin natin. Ayan. Sukat niya. Let's say, ano muna, L sub 1. O baka magulat. Yung sabi ko nga ang measurement ay palaging small letter. Small letter. Ito kasi ay capital letter ang gamit ko. Ang problema kasi ay yung ang L na small letter, di ba? Dito na lang. Ang L na small letter ay sa akin ay mukhang 1. Yung iba ay mukhang I. O di para maiwasan yung confusion kung ito by I, kung ito by 1, o di capital letter na lang. Capital letter na lang. Kaya capital letter L na lang yung ginamit ko. O yun lang, para lang maiwasan yung pagkalito. Kung ano ba yung sulat na yun. L. Kaya yung iba rin, sa halip na gantong L, gumagamit sila ng cursive na ganyan para maliwanag na L. Pero sige, dahil length naman to. Kumbaga, pwede natin gamitin yung capital letter L din dun sa mga to, pati dun sa length. Okay? So yan ang ating length. Ito at nito. Then sunod. Ano sunod? Ang sunod ay ito yon yung L1, ito. Di kunin din natin yung kabilang extreme position. Kasi ito pala yung kinuha natin. So ito nga, hanggang dito. Mangyayari ngayon ay extend lang natin itong line na to. Pababa. At itong line na ito. Pababa. Dito ngayon ang hahanapin natin line. Ako na muna ng label. L2. And then yung line. Magre-represent sa line. Yan. Tapos, kung titingnan ninyo, according nga dito sa measurements na to, ay lumalabas ay yung etong L1 plus yung stroke ay equal dito sa L2. Since kailangan na natin yung stroke, so pwede rin natin sabihin na itong stroke is simply difference ng L2 na mas mahaba minus ng L1 na mas maikli. Ayun. So basically, ito muna ang kailangan natin kunin, itong dalawa, bago natin makompute yung stroke. So yun, so simulan natin sa pagkuha ng maalin sa dalawa. Starting with, sige, ito na lang, L1 na to. Ito mo ng L1. Pero paano pa rin, Paano pa rin natin kukumpitin yung L1? Paano pa rin natin kukumpitin ng L1? So, uh, uh, ano nga, triangles, yun na lang siguro. Triangles. So, hanap tayo ng triangle.
O di para dito sa L1, pag tinignan natin, o dito nga ilalim na to, yan yung L1. Sa ilalim. O, gumagawa na tayong triangle. Yan, ilalim na yun. Yan yung L5 na ito. Ay di yan nga yung ating 2 inches. So meron ngayon tayo dito 2 inches. Yan, 2 inches yun. Tapos, ay, ito, yung pagduduktong na pag ganun. Na ito rin yan. Yan. So, sabaan ko lang para magmukhang pareha sa itsura. Yan. Ito, ayun. Ayan. Okay, so ito, ayun. Ito, ayun. Tapos, ay, ano pa? Hindi, ito, no? Ito, nga ito. Ito nga may measurement tayo. Na yung measurement ganito. Yan. Yung measurement niyang ito, O2B. Kumbaga. O, sinasabi ko lang yun kasi nga, wala naman tayong measurement dito ng O2B at AB. Ayan, yun ang meron tayo. O2A at AB. Na lumalabas ay itong O2B na to, yung mas mahaba which is AB, may minusan natin ng mas maikli na O2A para makuha natin ito. Nasa halip na i-express natin yung equation na yun, nasabi ko nga yung mas mahaba na AB minus yung mas maikli na O2B, O2A pala, sorry. Sa halip na express natin yan, edi yung pang-express natin ng in terms of length, total whole length naman ng ating link, na itong link number 2 ay R2 at yung link number 3 ay R3. O di para ito i-express natin dito sa R1 and R2 which is AB nga ay R3, O2A ay R2. So lumalabas ito ay R3 minus R2. Then yung isa pang detalye ay itong corner na ito ay perpendicular to each other. Ito. O di ayan, kompleto na yung ating triangle kasi meron na tayo perpendicular dito. So therefore, ito ay right triangle. At dito sa right triangle na to ay meron tayong measurement ng dalawang legs. Ang tawag dito ay legs. Right triangle. At ito ay hypotenuse. So hypotenuse and legs, ang gagamitin natin ay Pythagorean theorem. Where hypotenuse, which is ito nga R3 minus R2, and squared equals sa, ito ay 2 squared plus L1 squared. Para maliwanag ha, itong 2, kita nyo naman din dito, hindi naman natin siya in-express as a variable. Ito nga ito. Pero dito hindi natin nilagay diretso. Kasi nga meron naman siyang variable. Yun din ang dahilan kaya instead ng AP at O2A, nirepresent ko siya sa R2 at R3. Ayan, pare variable siya. Ayan. So R3 at R2. O, tapos, ang kailangan nga natin gawin, hindi yung value ng L1. At para makuha ang value ng L1, di kahit diretso na nga, para makuha ang value ng L1. L1, sabi ko ng diretso, edi L1, tapos i-square root natin dahil naka-squared naman siya, equal sa, ito lang, huwag kakalimutan, na ito ang ililipat papunta doon. Kaya ang nasa unahan ay yung R3 minus R2 squared minus nga ito squared na tayo na ililipat natin. So, pasensya, no? Gumalaw. Ayan, ganyan na lang. Tapos, substitute ngayon na ang L1 ay equal sa square root of R3. Nasa taas ang value, 7 minus R2 is 3 squared minus 2 squared. Kaya makukuha natin L1 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 square root. Oh, ingat doon sa parenthesis na yun ha. Kamalan, mali. 3 squared minus 2 squared. Oh. Kita naman, no? Oh, kita naman. So, yan ang ating sagot. Papapyahin. Kahit dito na lang. Ayan. Papyahin natin. So, 3.46410161.5. And ito nga ay 4 inches. Inches.
inches din to. So, inches din ito. Ayan. At ayan, yan pala yung ating ah, length ng 1. Yung length ng 1. Ito pala. Okay? So, sunod. Ano sunod? Sunod ay, o di yung L2 naman. O di ganun din ang gawin natin. O. Nagdire-redraw lang ako para madali natin makita kung anong gagawin. Okay? Yung una kasi ay kitang-kita natin kasi yung mga triangles. So dito kasi sa mesa tayo, mahirap tingnan yung triangles. Kasi hindi natin masundan kung nasa. Gawin na lang natin ay gawa ko dito ng separate na triangle dito. Kaya pagdating dito, o di yun uling ilalim. Ito pala, yung ilalim na L2. O di mas mahaba ngayon siya. Sa L2. Mahaba. Pero ito, 2 inches pa rin yun. Ito nasa taas na to. O, 2 inches. Ito nga yung sinasabi ko. Tapos, ay, nasunod. Ang sunod ay, ito, katulad ng kanina. Ito hanggang doon. O di, ganun din ito. Ito hanggang doon. Tapos, yung din corner na yon, ito, katulad nito, corner din ito ay 90 degrees. So, ito na lang. Kasi ganun din ang nangyari sa kabila. Dito nga ay pinagsama nga natin yung length ng O2A at ng AB. Kaya pagdating dito ay pagsasamahin din natin yung length ng O2A which is R2 at yung length ng AB which is R2. At yan na rin ang ating triangle. Dito ay katulad nito, gagamit din tayo ng Pythagorean pero syempre yung ating hypotenuse ngayon ay R2 plus R3 na ngayon. So, kanina kasi ay minus R3 minus R2. Dito ay R2 plus R3. O, di equal sa yung dalawang legs. 2 squared plus L2 squared. At katulad din kanina, basta kailangan pa rin ipakita yung equation na gagamitin. Basta ganun, meron tayong ipapakita yung equation na gagamitin. Yung equation para makuha yung value. Yan, kailangan maliwanag kung paano lumipat from the given equation papunta dito. O dito kasi nandito lang. Yung nakaraan kasing cosine na yun, nakatago pa kaya kailangan natin isa-sign. Para malaman kung sino naka-minus at sino mga naka-plus. Dito kasi lipat, tapos square root, kaya kita na pwedeng knockdown na mula dito, papunta dito. Ito nga ililipat sa kabila, kaya 2 squared. And then sunod ay substitute. Ganun lagi ang ano ha, ang complete solution. Yung equation na working equation, yung transform na equation para nga makuha yung value natin. Substitute, then answer. Minus 2 squared. So, L2 ay equal sa ano naman to. So, parang, ay, baliktad pala, no? Ang R2 nga pala ay 3. Sige. Kahit alam kong pares lang, pagkabaliktarin ko ha. Para hindi malito. Nakopya ko din kasi yung siguro 7 na ilagay ko. Ikaw muna, hindi ko maililipat pero naintindihan pag Pahimik naman kayo. At hindi ko lang mailipat. Sa Google Meet. Hello? Patay. Ako i-disconnected. Pakinig po kayo, sir. Pakinig naman. Okay. Ako maliwanag naman. Imik naman kayo kahit minsan lang. Para hindi na ako lumipat ng ano. Maliwanag po, sir. Palit na naman. Sige. So, ang gagawin ko na lang dito ay, sige na nga. Iayusin ko na nga 3 plus 7. So, 3 plus 7. Dito na para maisulat ko. 3 plus 7. Tapos minus 2 pa rin siya. Kaya equal sa, ayan. So, 9.797958971. Katulad sabi ko, yan din ay inches. And then, ang sulit nga natin gagawin ay, pagmaminusin nga natin, itong malaki,
doon sa mas maliit na tube ng ating stroke. Equal nga sa L2 minus L1. Tapos ay substitute. Dito, kokopyahin. 7.1 minus yun, nasa taas. 1.615. And then, compute for the length of stroke. So, ang mangyari ay, ito ay, kung ano kakamali ay nasa X ata o Y. O E. Nasa E at F. So, ito ay F, ito ay E. Para hindi kayo magulat sa equation ko. Ang longest ay F. Tapos, ang shortest ko ay nasa E. Ayan, kaya F minus E equal sa, ayan. So, ang sagot ay 6.333857356 inches. And then, dahil ito yung hinahanap, edi round up natin to 4 decimal place. Stroke is equals to 6.33, isa pang 3, pero ito ay magiging 9 kasi 5 ang katabi. Then unit to inches, then always box your final answer. Okay? Ayan yung para sa length of stroke. Ayan yung para sa length of stroke ha. Baka muna. Sige na nga. O, ayan o. Sige nga. Makita naman. Nakita ba? Kahit thumbs up lang. Kung naintindihan natin. Okay. Okay. Sige. Ang sunod ay, o di yung ano naman, ang sunod niya ay itong maximum at minimum na transmission. Ito. Ang babalikan naman natin ay yung minimum at maximum transmission angle na kung saan sabi nga doon para sa ano para sa truck slider mechanism ay ang ating driver ay dapat ay naka 90 degrees at 270. Bilkan natin 'yan. Bilkan natin 'yon. Sabi nga ay ang ating or vertical, yung ating driver ay naka-vertical. Naka 90 degrees. Kuha dito ng line, pataas na ganyan. Tapos ito yung ating O2. Tapos, lagyan ko nga lang ng isa pang bilog sa napalaki. Pero, isa nga lagyan na ibang itsura niya kumpara sa ibang joint. Para siya ay ground, tapos O2A, tapos O2A. Ito nga yung sinasabi ko, 90 degrees, at ito yung 270. Then sunod ay, ano sunod? Ay, di yung ground. Lagi naman ground. Hydraulic natin. Isa pang ground ay sa pag pinag-i-slidean. O yung kumbaga dito ay yung B na pinag-i-slidean. Ngayong pinag-i-slidean, sinulat ko rin na ang B is 2 inches below O2. So mula O2, siya ay 2 inches po. Pero, may pero kasi yung O2A natin ay 3 inches. Di kat ito nga linyang ito ang ating O2A na nasa ilalim. Again, ito yung O2A na nasa ilalim, tapos gagawa pa tayo ng isang line horizontally na ang length niya nga ay 2 inches below. So lumalabas yung horizontal line natin ay pasok ng kaunti, hindi sa baba dito. Nga daw ay 2 inches below, so dapat siya nasa gitna. Hindi man saktong gitna, sabihin ko nasa pagitan na lang yun. Nasa pagitan na lang nung O2 at nung medyo ikakabi ko lang po ba kasi kumbaga 2/3 man siya.
si ulo ng isa. So, basta bawal siyang katapat ng A, bawal din siya mas sumaba sa A. No, kasi sabi nga ay 2 inches. Tulad din kanina, yung line na yan din yung pinag-i-slidean ng point B. Pinag-i-slide ng point B, yung line na yan. Tapos para maliwanag din, yung sinabi kong 2 inches below, edi gawa ko ng 2 inches below. Tapos 2 inches below. O2. Then, ang sunod ay, ano sunod? Sunod ay, o di, kumpletuhin natin yung link kasi may O2A na tayo eh. O2A, O2A. O di, AB na lang ang kulang. So, dahil nasa taas ito, o di pababanggalan yung ating AB. Kasi nga sa dito yung B. So, ito yung A, pababanggalan ng B. So, tansya lang. Basta pababanggalan, dahil 7 naman siya eh. Pababanggalan yan. Ito ko lang. So, O2A, AB. So, yun yung connect. Mamaya naman ang slider. Mamaya ang slider. Okay. Tapos dalawa nga yan kasi nga minimum at maximum eh. So, minimum at maximum. So, yung isa pa, edi dito sa ilalim naman. Oh. Pero pag dito sa ilalim, kita niyo naman yung stop. A. Mula dun sa B, oh, malapit lang. Dito kasi ay malayo yung A. Yung A sa B. Kaya medyo may tarik yung B. Pero dahil itong A, malapit pala, hindi mababa. Malapit dun sa pinag-i-slide ng B, kaya ang mangyari, yung AB ay medyo nakaganyan. Kumbaga hindi matarik. AB, AB, itong AB. Tapos sa mga dulong ang yan, ay lagyan natin ng slider. At maaari hindi ko tinatouch dun sa linya para di malito. At sa kabila din. So, napaka-ringin. Ibaba ko na lang. O, basta represented yung slider. O. Ang slider hindi tuldok. Ang slider kasi iyang box na yan. Hindi ko nalalagyan dito ng ground kasi sasapaw dun sa katabing na yun ang mahalaga. Kaya ito na lang. Basta may ground sila. Okay. O, tapos ang last niya ay o di yung O to A, tapos A to B, tapos O to A, at A to B. Ayan. Ay, meron pa pala no, yung pagsukat ng transmission angle para sa mga slider. At ang ginagawa nga natin yan ay gumagawa ng vertical line po ba? Paggawa tayo ng vertical line po ba? Ito, vertical line po ba? Na yan nga yung termination side ng ating angle. Wala nga lagi tayo sa connecting rod counterclockwise hanggang makarating tayo sa ginawa natin vertical line. So, ganoon din dito. So, mula nga sa connecting rod counterclockwise hanggang tumama tayo sa vertical line. O, tapos nga ang gagawin ay i-compare natin itong dalawa. Ito at ito kasi nga yung transmission angle natin na kung saan, kung sino ang mas malaki sa dalawa, which is ito, yan yung ating maximum transmission angle at sino mas maliit, which is ito. Yan naman yung min. So, ito, maximum at min. Okay? O, kung napansin nyo ha, hindi ko na rin nilalagyan ng ng link number kasi ganun nga kapag dito analytical method, pwedeng hindi mo nga lagyan ng link number. Ang mangyayari kasi na ikakalito pa kasi kapag nagkaroon ng link number. Kaya ano na lang, is dapat ay, pwede na, kumbaga,
Pwede naman siyang lagyan, walang problema sa akin. Pero dapat man lang, at least, ay merong detalye, katulad nito, pati yung endpoint B, A, at yung B. So, kailangan na slider. Kailangan may slider, hindi pwedeng walang slider. Pakita yung slider. Pwedeng hindi na lang ipakita yung kompleto ng ground, pati yung link number. Kung tapos nyo, kahit ngayong R2 at R2 at R3, dito ko na lang nilagay. Palda, balik na ako. Yung alpha nga yun, ay yun. Tapos, hindi, okay, ito na muna. Ayan, kasi itong side na ito, itong side na ito, itong side na ito, yun, maliwanag naman na siya ay AB. Eh, ang AB nga natin ay R3, so therefore ito yung R3. Tapos ano pa, no? Ano pa? Um, ito, ito ay yun, pero yun ay hindi pa rin. Ito, kaya kita nyo naman sa arrangement ng ating linkages. Nakita nyo naman sa arrangement ng linkage, ito. Kita nyo naman magkaiba ito. Kaya hindi natin pwedeng sabihin itong L1 na yun ay yun ding L1 na yan. Ha? Kaya ito, ibang usapan din ito. Kaya ito, hindi nyo sasabihin mali ka. Ito, hindi L1 yun. So ano ngayon ang gagamitin? So, dito, ito, O2, tapos ito, O2A. Na ito ay O2A, sabi nga natin ay R2. Tapos ito, may kaduktong siya na 2. So, therefore ito, hindi 5 ha, hindi 5 ang ilalagay kasi nga, at declaration nga natin dito yung R2, yung 2 inches kasi wala tayong variable. Kaya wag ilalagay agad ay 5. Ang ilalagay ay R2 plus 2. Kasi yan yung sign na yan. Okay? Kaya nga pwedeng maginto yan kasi wala naman tayong variable na dineclare para sa natin dito. Ganyan rin man dito, siya ay ito lang. Ayun pala, doon. Ito lang. Di, meron naman tayo dito 90-degree angle. Kaya, inisip natin kung mga gagawin. Pero 90 degree, tas angle. So, base dito ay, ang kailangan natin tignan ay yung mga sides with respect sa ating angle. Ito muna pala. Yung R3, yan nga yung hypotenuse kasi nga siya yung opposite ng ating 90 degrees. Basta opposite ng 90 degrees, hypotenuse. Ay, itong side na to with respect sa angle na alpha is opposite. So itong side na to is opposite ng ating alpha. So therefore, opposite and hypotenuse. So from our SOHCAHTOA, opposite and hypotenuse is sine. So alpha, sine alpha is equals to, again, opposite, R2 plus 2 over hypotenuse which is R3. Tapos ang kailangan niya lang natin yung alpha, hindi pala equal, sorry. Ito na tama. Dito na lang sa tabi. Yan. Mali na naman. So alpha is equals to sine inverse, no? Arc sine as na R2 plus 2 over R3. Tapos, lagyan natin ng values na arc sine ng ito, R2, ay hindi, ito nga 2 ay 3. I mean R2 ay 3, tapos plus 2 over R3 ay 7. Di parang 5 over 7 na. Ako saan? Yan. Dito na lang. Arc sine ng 5. Sige, pakita ko pa din. 3 plus 2 divided by 7.
So, di yan yan. So, 45.584691.4. Dahil nga ito ay angle at degrees. So, check nyo ninyo ha kung degree on. Para malalaman ko degree ko, ano bang kailangan natin, which is in degrees. Kaya dapat ay naka so, yan, degree. O di na nga, ang ating alpha. Okay, so pero hindi pa tapos, no? Kasi, kaya hindi pa tapos, kasi alpha pa lang ito. Eh, ang hinahanap nga natin ay yung maximum na transmission angle. Na yung alpha is just part ng buong transmission angle. Na yung natitira para makompleto is itong perpendicular na ito. Na perpendicular is 90 degrees. Kaya para makuha natin yung transmission angle, yung alpha na yun, idadagdagan, hindi equals. Ay dadagdagan nga natin ng 90 degrees. O, para hindi ako lumipat, naintindihan pa ba? Nasusundan pa natin? Yes po. Sige, thank you. Ayan. So, plus, then, kasya ba dito? Kasya naman sa tabi. O, pwede namang hindi laging ano ha? Pwede namang equals. O, yung kanina ipinalitan kong equals kasi hindi naman equals siya. Separate siya. Dapat siya na yung semicolon. Ayan. Kaya kanina nilagay ko yung equals na yung mali. Kaya dapat siya yung semicolon. Pero to, equals talaga. So, ito muna. 45.5846 plus 90. Tapos, maximum. So, parang plus 90. Ito, wag dito ha, kasi open pa kang parenthesis ninyo. Kumbaga ito, wag ganito, magkakamali kayo. Yan o. Ano yan, mat-error nga. Kasi nga dapat ay isarado nyo muna. So, 1, 35, 58, 46, 914. Tapos, syempre, degrees. Kamuna pala. Hindi. Sabay na natin yun, no? I-declare yung ating final answer. What time may sabay, di kunin na rin natin yung sa minimum. So, dito naman sa minimum, ang triangle natin ay ito na. Yung maliit sa ilalim, yung pag ano. So, yung napataas. So, hindi ko napansin ito. Ha? So, tapos ilalim ko lang, kaya pagkasya natin dito sa tabi nito. So, nilakayan ko na ng kaunti yung ano, yung triangle natin. Napataas lang ng kaunti yung aking drawing. Yeah. Tapos ay yung angle muna, angle. Angle na kailangan natin kunin. So dito, kita nyo naman na yung minimum na transmission angle natin ay nasa labas ng triangle. Kumbaga nandito siya. Dito, so kailangan natin yung nasa loob, dito. So kumbaga ito ay ito. So pag hindi ka siya, pwede namang ituro. Lagyan lang natin ng letter, the beta. Tapos turo niyan pag pwede naman. Tapos dito kasi, kaya nga nilakihan ko kasi pwede natin magsikat pa.
Pwede naman ganun yan. Ituro na lang pag hindi talaga kasya. Beta, tapos katulad din kanina, itong side na ito, edi yan nga yung AB. Kaya yan yung ating R3. Tapos ito din ay yung kapartner nito na 90 degrees. Tapos ay dito na lang din. Ito. Ano kanina ay idinagdag natin yung O2A. Dito ngayon ay yan. Mas mahaba nga yung O2A kumpara dun sa 2. Kaya ang O2A nga ay R2. Pero babawasan natin ngayon yung 2 na inches na ito. Ano ulit? No? Ano ulit? Meron tayong beta. Ito nga yung opposite. Tapos ito nga yung hypotenuse. So opposite, hypotenuse, ay meron ulit tayong sine. So sine ng beta na ngayon. Kasi nga ito yung angle. So sine beta equals opposite. R2 minus 2 over hypotenuse na R3. Ayun pala no, minus 2 over hypotenuse sa R3. Tapos, beta ay, pagkasahin ko na dito, parang di sayang space, arcsine ng R2 minus 2 over R3. Then, next ay, kunin na natin yung value ng beta, which is arcsine nga ng R2 ay 3 minus 2 over 7. So, parang 1 over 7 lang kasi 3 minus 2 ay 3 minus 2 ay 1. Dito na lang. Gawin ko na lang ito. Ay, 1. Minus. Minus. Ayan. So, malit lang kasi 1 nga lang siya. And then, dito. 2, 1. 3, 2. 107. 0, 2. Degrees. Pero katulad din kanina, hindi ngayon yung kailangan natin. Ang kailangan natin ay itong minimum. So, dahil siya nasa labas ngayon, dito nga. Nandito nga ngayon. Kaya mangyari ngayon. Para makuha natin yung minimum ng transmission angle, ma-minus natin siya sa 90. So 90 minus ng beta na equal sa 90 minus nitong 8.2132107002. Minimum ay, so dito naman ang ating singit. 90 minus, ayan. So 81.786789 degrees. And then, meron na tayong sagot, both for maximum and minimum. So, round up natin. So, maximum, 135.58. 47 na. Dahil 69, nice. Ay, 7. Is, the minimum ay, ano naman to? 3 na lang. Kasi katabi niya ay 1. Ay, bali pala. Ito pala. Sorry. Minimum pala. So, ito ay 6.8. 817868 degrees. Tapos, bagong box, final answer. Okay? Diyan na muna. Ako ito pala ang Again na lang. Pakisabi nga kapag nakunan na screenshot. Screenshot ko na po. Sige, thank you. Pala, any question pala regarding dito bago ko pumusid sa kabila? Sample problem.
Sulat pala yung isa. So, ayan. Oh, wala na emic ha? Wala na emic? Sure kayo ha? Hello po, sir. Hello, sige. Ano? Doon po lang ulit ano, pa-clarify lang po doon po sa may B. Sige, walang problema. Sa may Pa, B. pa, Apo. Ito. Ano nga pong basis nga po ba't po nagiging ganyan po yung positioning para makuha natin ulit yung maximum at minimum po? Hindi, dahil nga kapag minimum at maximum, na transmission angle, kapag crank slider, ang ginagawa natin ay nilalagay natin yung ating driver sa 90 degrees na orientation at 270. Pag naman 4 bar linkage, nilalagay natin siya sa 0 at 180. Okay po. Dahil nga ito ay crank slider, so kaya 90 at 270. Sa mga salita ay bine-vertical nga natin yung ating driver. Yun yung sabi ko kanina, bine-vertical natin yung driver. Tapos yun, iduduktong lang natin yung natitira. Kaya ito ay dinuktong papunta dito, so ito dinuktong papunta na. Okay po, Okay? sir. Thank you. Baka may question pa. Sure ha? Sure ha? Sure tayo ha? Sample problem. Okay? Kasi ang sunod naman ay naman ay yung sige, lipat ko muna para hindi nyo naman tinitingnan yung ginagawa ko. Ayan. So, nasunod naman ay yung may kaugnay niya sa time ratio. Yung binanggit ko nung nakaraan, dahil ngayon tayo nagsosolve or dahil nga ngayon tayo nagsusukat ng angle, ngayon natin solve. So, meron tayong crankshaper mechanism. Crankshaper nga ay yung ating yung slider ay nandito sa ibabaw na to, wala dito sa ilalim. Yan, file. Wala yung isang file ko. Yan. Yun yung problem ngayon. Ay, kakapit ko. So, pagdating nga dito ay graphical method naman tayo. Graphical method. Lipat na. And zooming ko lang sa problem. So dito nga ay crankshaper nga kasi nga nasa taas yung dito sa ilalim. Pagkasi nandito nga sa ilalim ay Whitworth na siya. Whitworth quick returns. So baga pa in-extend mo dito so mula dito. Whitworth na siya. So dahil nandito siya sa side na to. So ang tawag nga natin ngayon sa kanya ay crankshaper mechanism. Yan. Tapos pagdating dito, kung napansin nyo, binigay na lang yung mga measurement. At kaya nga rin tayo may drawing dito. May drawing dito, may measurement dito. Dahil nga hindi niya na nga describe kung paano nagduktong-duktong. Kasi nung mga previous nating mga sample problem, ginawa nga niya ay dinescribe niya nga yung pagduduktong-duktong. Sabi nga, O2A, O2B, tapos ng slider. So, sa halip na description or descriptive yung problem kung paano ba pinagduktong-duktong, binigay na nga lang yung mga length. Tapos, pinakita na lang kung paano magduduktong-duktong. So, sabihin, pagbabasihan, pero hindi natin kokopyahin ng kopyang-kopya yung ating drawing na to. So, basta diretso na tayo sa ating sample problem dito. Okay?
So, lagi naman nagsisimula sa given. Nga pala, para maliwanag yun, nakalagay din naman graphically. Graphical method. Yan. So, graphical method. Kaya magsimula tayo sa given. Ang numerical value. So, nandun naman. Basta nandito lahat. So, yung lahat ng ito isusulat ko. O4 ay 16 inches. And then O2A is 6 inches. Ay 26 inches. And then BC, nandito naman, hindi, kita nyo naman na yan. BC ay 12 inches. And then ito. So, napansin nyo, kasama din to. Kasi measurement din siya, di ba? Ang mangyayari nga lang, hindi katulad din nung previous na dahil siya descriptive. Pa-clean na lang natin. So, O2 na lang to the path of C na lang. Ganun ang gawin ko. O2 to the path of C. 25 inches. So, we need to find the ito. Katulad kanina, wala naman tayong letter para sa length of stroke. No, tapos wala rin naman tayong letter para sa time ratio. So, pares lang. Sulat natin ang word, stroke, at yung time ratio. Ay, yung pa palang isa, no? Ang isa ko pa nga lang given na ito, nakalimutan ko na. Church is So, yes. yung pong sadya pong O2 to the path of 20 C equals 25. Sorry. O4 pala yan. Tama ka lang. Tama. Yan, O4. Sorry. Sige. Salamat sa pagkatama. Walang problema. Sana dito. Kaso, basta singit ko na lang yung scale natin. Given kasi yung scale. Kaya, KS is 1 inch. Tapos 4 inch. Yun. 1 inches to 4. Tapos, tama na nga yung sinabi niya. 4 nga yan. Ayan. Tapos, time ratio na equals. Ayan. So, solution. Okay? Kaya sinabi dito, pag wala kasing ang given na scale, isusulat niyo dito yung given. Given. Ulitin ko ulit. So, pag walang given na scale, dapat i-declare niyo dito yung scale. Pero since given na yung scale, edi dapat dito siya sa may part ng given na kasulat. Yan nga. Okay. Tapos, ayun na nga. So, alam na natin kasing scale. So, there is no need na para isulat ang scale. O di, diretsong drawing na tayo. Pero, yung lahat ng given dito na values ay yung tunay na measurement, yung actual measurement ng mechanism. Okay, ang kailangan niya natin ay yung pang-drawing na measurement. So, pakita ko lang kung paano ang gagawin, pero hindi nyo kailangan isa-isahin lahat ng ito. Hindi nyo kailangan isa-isahin. Gawin ay simulan ko dito sa sa O2 O4. Okay? Ang measurement niya nga ay 16 inches. So 16. Tapos gusto ka natin malaman kung gaano kahaba nga natin siya i-drawing. So, ang gagawin natin ay yung scale. So, sa scale, tingnan natin.
tinignan niyo 'tong scale natin na 'to. Di ba sabi ko nga, ito yung pan-drawing sa papel. Okay. Measurement na gagawin natin sa drawing. Oops. Ulit. So, yung 1 inch na to ay yung measurement na gagawin natin sa drawing. Tapos yung kabilang side naman ay yung measurement sa actual na mechanism. Since ito ay measurement sa actual na mechanism, so dapat naka-divide siya kasi nga ganun ang conversion dito. Kasi ito yung conversion. So, kailangan parehas na unit no, magkabilang side. So, ito ay 16 inches na actual measurement sa mechanism. So, dapat i-divide din natin siya sa actual measurement according dun sa ating scale. Na according nga sa scale ay ito, 4 inches. So, ito ay i-divide natin by. Okay. And then yung nasa taas, edi yung measurement na pang drawing, which is dito nga ay 1 inches. Okay. O, wag malilito ha, dahil pares kasi silang inches. Inches at inches. Okay. Katulad din nga ng ng normal na pagko-convert, so kailangan ay kung ito ay actual na measurement, so dapat yung pang-convert din natin ay nasa ilalim yung actual na measurement. Syempre, nasa taas yung kailangan natin, which is yung measurement sa drawing. Kaya parang lumalabas lang, ay i-divide lang natin by 4 para makuha natin yung actual na measurement. So sabihin, ito-drawing natin yung ating nasabi pa. Dodrawing natin itong O2O4 by a length of 4 inches. Tapos ang gagawin na lang natin, katulad sabi ko, hindi naman kailangan ipakita lahat ito. Pero ito na lang ilagay yung actual measurement sa tabi. So sabi ko nga ito ay 4 inches. At katulad sabi ko nga ay parang dinidivide lang by 2. Kaya ay divided by 2, divided by 4 pala. So, 4. So lahat ng ito ay divided by 4 natin. So yung 6 divided by 4. So 1.5 dito pala sa kabila. Ang 6 inches ay drawing natin ng 1.5 inches. Itong 26 divided by 4 ay 6.5 inches. So 12 divided by 4 ay 3 inches. And then, ito, kasama pa itong 25 na to. Yung 25 divided by 4 ay 6.25 inches. 6.25 inches. So, yan. So, dalawang hilera ng measurement kasi nga ito yung actual measurement ng mechanism. At ito yung pan-drawing sa papel. Ito. So, ito yung gagamitin natin yung measurement. At ito yung gagawin natin. Sunod. Ayan. Sunod ay drawing na natin. Drawing. Ito drawing nga natin ay wala na nga tayong descriptive dito. Ito na nga lang. Pero katulad ng sabi ko, hindi natin to kokopyahin ng kopyang-kopya. Ang kopyahin lang natin dyan ay yung location siguro ng ground. Yun yung ground, kita nyo. Na directly below yung O4 doon sa O2. Kaya ganun din dito. Yung O2, directly below yung ating O4. At sabi nga natin, ang O4 ay ito pala, O2, O4 ay 4 inches. So, from O2 ay sukat tayo ng 4. O habang nagsusukat, naintindihan pa ba? Naintindihan pa po ba natin? Yes po, sir. Okay, thank you. Parang ang pantay na. Again, nasa 1 ako, kaya dapat ito ay 5, hindi 4. Huwag malilito. Tapos, parang mali. Sabi na nga ba. Mupo ako eh. Vertical line.
Basta may pangtanda ng 4. No? So, yan nga yung ating O4. No? O2, O4. Ano muna? Yung location ng pinag-i-slide natin nung SIC. Again, doon tayo lang sisimula lagi sa may ground. Kaya nga, O2, sunod ay O4, tapos ang sunod ay ito. So mula daw sa O4, yung path ng CI, idodrawing natin siya ng 6.25. 6.25. Sabihin ng 6.25 ay 1/4 yung 25. Kaya ko sinabing yung 1/4 kasi yung ang measurement ng ating inches ay by hub, no? By hubs. Kalakalahati sa Tagalog. So, 1/2, 1/4, 1/8. At ng linyang ito ay 1/16. So, dahil siya ay 25, so 1/4. So, itong 1/4. So, 6 and 1/4. So, pwede siguro natin itapat. Kaya nga ako gumawa din ng straight line para may basihan. Tapos kaya rin ako gumawa ng horizontal line para may basihan. Tapos ay ayan, so vertical. Again, like nga na sinasabi, measure twice, cut once. So dito ngayon, ang ating layo na 6.5. Ay, 6.5. 6 and 1/4 pala. 6 and 1/4. Meron kasing 6.5. So 6 and 1/4. Okay? Tapos, horizontal nga dyan yung ano yun. Ito yung horizontal. Slider. Kaya ang gagawin natin, gagawa tayo ng perpendicular. Dito. Baba ko pala. Gagawa tayong perpendicular. Para makagawa ng perpendicular ay ang ginagawa ko ay kinukuha ko yung aking angle. Tapos ay tinatapat ko syempre doon sa point na yon. Tapos yung vertical line ay tinatapat ko doon sa 0 sa gitna ng protractor pati doon sa 90 para sure na perpendicular. 0 na protractor pati yung 90. Tapos ayun, double check. Ayan, kasi ito ngayon, ang aking link niya. Horizontal. Okay? Kung kailangan kong extend, di-extend ko lang. Total lang ganyan lang naman yung triangle. Then, ang sunod ay ang sunod ko munang gagawin ay gawin ko yung pinag-iikutan ng ating O2A. So, kailangan ipakita yan kasi kailangan kong explain yun. Okay? Ang layo nga ng ating O2A ay ito, 1.5 inches. Susukat tayo ng 1.5 inches. Na natin kung gumalaw. Gumalaw pa yung aking compass. Mukhang hindi naman. Tapos, ating sukatin. Mukhang hindi naman. Ayan. So ang sunod kong gagawin ay yung pinag-iikutan nung end na A sa O2A. Okay yun. Ibigay yung ano na yun. Kasi doon umiikot yung point A na yun. So, O2A. O2A. Okay? Basta ang kaya ko sabihin dyan ay dyan umiikot yung O2A. Okay?
So, kaya ko kailangan gawin yon kasi, ayan, zoom in ko dito. Drawing na ito. So, una, itong ating quick return ay ito yung tinatawag na 6-bar linkage. So, kaya siya tinawag na 6-bar kasi, yun, hanggang 6 yung number bar, kasama doon yung slider. Okay? O kasama yung slider na to ha. Okay? Yung dati ay ini-skip lang sa pagbibilang pero katulad ng sabi ko rin, link pa rin yan, linkage pa rin yan. Kasi kaya may label pa rin siya as link number 3. Pero pagdating nga lang sa bilang ay hindi siya binibilang. Balik. So, tayo nga ay hanggang link number 6. Kaya siya ay 6-bar linkage. At kapag kasi tayo may 6-bar linkage, meron tayong dalawang set ng 4-bar linkage. Pag may 6-bar, meron tayong dalawang set. 4-bar. So, yung unang set ng 4-bar dito. Yan. So, itong 2, 3, kasama itong 4. 4 nga yan, no? 4. So, yung buong 4 dyan na itong slider. Yung pinag-i-slide ng link number 3. So, yan yung unang set ng ating 4-bar link. Tapos, yung another set ng 4-bar linkage ay itong link number 4, yung 5 at yung slider. Kumbaga itong unang link na ito, yun yung nagkukos para magkaroon tayo ng quick return. Ito, yung 2, 3, at itong 4. Tapos itong 4, 5, at 6. Yan naman yung, sabihin na natin crank slider kasi ito'y pwedeng umikot dito. Kasi nga may pivot point, so pwede siyang umikot. Tapos nag-i-slide siyang pag ano. Kaya siya crank slider na kasi. Nag-i-slide na lang. So doon mo natin simulan doon sa sinasabi kong crank slider mechanism. Bakit? Kasi kailangan natin ng tinatawag na length of stroke. Ipesto natin doon sa dalawang extreme position nung slider na 6 para malocate natin yung position para sa time ratio. Sa pa ha? Kasi nga magkaduktong yan. So, ay kailangan natin mai-position yung ating C doon sa kanyang extreme position. Kaya doon muna tayo sa sa padalawang ano pala. Padalawang 4-bar linkage natin. Ito, C on. Okay, ito pala. Hindi pala kita. Dahil nabanggit ko na rin ang extreme position, so therefore, meron ulit tayong extension and overlap. So extension muna. Itong connecting rod natin ito ay katapat niya itong driver. Ako muna. Nagdire-diretso na ako. Naintindihan pa ba? Kahit ano lang. React naman tayo. Maiba man lang. Kahit thumbs up na lang. Para sa react. Kung naintindihan pa natin. Okay? Sige. Salamat. Balik na ako ha. Balik na ako. Tayo makadami. Ulit. Meron nga tayo diyang dalawang set ng 4-bar linkage. So, una nga ay yung nagkukos ng ating quick return which is itong 2, 3, at yung 4 na ito nalagpas sa kanya. Kasi nga nakatuhog yung 4 yung sa 3. Tapos yung isa pang 4-bar linkage ay yung 4, 5, and then yung 6. 4, 5, and then yung 6. Kaya doon muna tayo magsisimula para yung length of stroke na may kognayan sa extreme position. So extreme position muna ng ating 6. Extension. So pagdating sa extension, nagkatapat nga ngayon yung BC at ano to? Tataklaban pala. O4B.
katapat ngayon ang BC at O4B. O4B tapos B to C. Na ang length pala ng total ay O4B is 6.5 at yung BC ay ito pala sila. 3. So, yung total length niya ay 9.5. So, sabihin dapat ay isang diretsong 9.5. Ayan. So, okay lang dito. Okay lang yan. Part pa kasi ito ng explanation kaya okay lang na nandun yung drawing natin. Sige. Ayan. Basta itong 9.5 ay itama ko doon. 9.5. Again, nandito yung slider ko. Ay, nakapatong na doon sa drawing. Pero 9.5 siya. O kaya nga siya ay diretso kasi nga extension. Ito yung driver na 6 and 1 half. No, 6 and a half. Kasi ito yung 3 na BC. Kaya 9.5. Huh? Robot? Kabot ka ba? Ano? Ano? Anyway. Yan. So, pang ano naman. So, yan. Muna ha. Ito nandito sa ilalim ay hindi ko i-intersect ha. Pang-explain lang naman kasi to. Hindi naman to part ng aking mechanism. Okay? So, dito na lang ako gagawa ng linya. Ayan. Ayan. So, basta yung linyang yan, yun nga yung papunta dito. Sige na nga, para kompleto. Yan na. Okay? So, yung link na nga yan, nandito yung to hanggang dito. Yung ating O4B. O4B. Ito hanggang doon, yung BC. Tapos nandito yung location ng ating slider. So, yan yung isa sa extreme position ng ating slider. Ito nga yung ating O4B. Okay. Pero tandaan nyo, doon sa O4B, meron tayong A sa gitna. Yun nga doon nga yung papasok yung ginawa kong bilog na ito. Kasi nga, hanggang dito lang yung A natin. Hindi siya lumalagpas dyan. Pero kung napansin nyo, yun, doon sa extreme position na doon, ayan. So sabihin, okay, hindi na magkaduktong dito yung ating O4B at itong A na naikot dito. So dapat magkaduktong pa. Para ma-maintain yung magkaduktong, ibig sabihin, hindi ngayon masusunod yung extension ng ating padalawang four-bar linkage. Hindi ngayon na masusunod. Ang masusunod ay yung pinakamalayong pwedeng ma-reach nung ating A dun sa bilog. Which is mangyayari siya kapag nakatouch siya dun. Ganyan. O, kailangan ay 6.5, no? 6.5. 6.5 pa rin. Ito kasi dahilan magkakaroon ng intersection pero yain na. So basta ang length ng ating O4B ay 6.5 tapos itatouch ko siya dun sa bilog. Zoom in natin para measurement natin ay 6.5 doon, doon, tapos ang gagawin natin itatouch lang doon sa bilog hanggang mag-touch. Tapos check ko lang, hindi gumalaw. Ipod natin. Ayan. Again, dapat ay nakatouch siya. Point lang ha, point. Hindi pwedeng line. 1 point. Ayan.
Di hanggang dito lang ang ating O4B. Okay. So, hanggang dyan lang yung limit ng ating O4B. Kasi nga dapat ay hanggang pinakamalayong pwedeng marating no point A. Again, yung point A, yun yung sa may slider na yan. Yung slider na yan. Di ba dyan nga nakapasok yung slider na nandito. Kasi pag lumagpas ka na dyan, edi madidetach na sa slider. Okay, kaya nantindihan kaya yung sinabi ko yun? Yes po. Okay, thank you. Tapos mayroon pa sa kabilang side, so same idea. Kasi naman, hindi naman pwedeng lumagpas. So dapat ay hanggang doon lang din siya. Susukot nga lang tayo ng 6.5. So dito, pag ganito lang kasi pag kasi nakatatigay na hindi na kasi makita yung yung pagiging nakatouch nga lang. Yung nakatouch. Sabi sa tayo tangent, no? Kaya nga nakatouch. So pagiging tangent ng line yung sa kaya pag ganito ako mag-drawing. Again, ito pa rin yung 0. Tapos dapat ay nakatouch lang sa isang point. Right? Ayan. Baba ng kaunti. Tuldok. Taas. Isa pa. Isa pa. Tapos hanggang. Ayan. Ayan. So sa may salita, yung ating umiikot dito na A. So hanggang doon lang yung ating yung O4B. Hindi nga ito. Ayan. Kaya nga gusto kong burahin. Kaya nga ayaw ko i-intersect ito. Kasi bubura. Hindi aabot hanggang dito yung ating O4B na gumaganon. Diba? Yung O4B na gumaganon. Ang magdidictate lang sa kaya niyang ma-reach ay yung O2, ay yung O2A or yung A na umiikot dito. So yung pag-ikot nito, yun lang yung magdidictate sa kanya. Okay. So hanggang dito lang siya. Hindi siya pwede kasi lumagpas dito kasi madidetach na yung A. Sana yung slider. Kasi nga hanggang dito yung slider. O, ikot na rin pa ganyan. Hanggang dito lang din siya. Okay? O, tapos ang last ay yung pagkoconnect natin dito sa endpoint na to, dun sa ating ground sa taas, which is ang length niya nga ay 3 inches. Ang gawin ko lang ay 3 inches naman to. Well, dalawa natin compass. So, kailangan medyo kita na. Dito na lang. Ayan. So, 3 inches na siya. O, kaya ako sumukat ng 3 inches kasi nga yung ating length ng BC. Yan. Length ng BC ay 3 inches. So, sa halip na magsukat ako ng ganyan na 3 inches, ang gawin ko na lang ay, meron nga ako ditong 3 inches, compass. Kaya ang gagawin ko na lang ay tutusok ko doon sa kabilang side na yon. Tapos, gawa ko ng line. So, hanggang doon yung aking slider, das ka lang din sa kabila. So, isang measurement para sa dalawang position. Tapos ang last ay, pagduduktongin natin, ako, hindi na pala, sorry. O, last na to, last na, duduktong, tapos measure na lang natin sa sunod na meeting. Ayan. Duduktong ko lang ito. Tapos ito. Okay? Ayan. Hindi, no? Section 1, Section 6. Ayan. Siya antay lang saglit. Salamat.